Ayan, so welcome back po dito sa Day Enrica YouTube channel at mabilisan na po, no? Ang ating pong topic ngayon, of course, Pinoy OFW. Ayan. At ito po ang serye ng aking paglalahad or pag-share ng aking po naging pathway, para po makarating dito po sa sa Canada. Ayan. So, nandito pa rin po tayo, no, sa Singapore. Bali, pa-flight po tayo papunta po ng Canada. So, yun nga po, in-state ko po sa nakaraang vlog yung ating reason, no, kung bakit tayo lilipat, ayan, from SG to CA. Ayan. So, una po nating naging tawag dito, una nating tinahak po ang ating ginawa, no? First is yung nag-send po tayo ng application. Ayan. So, bali, nag-send ka agad, So, kasi nga, meron po tayong, kilalang ahensya, Actually, may kilala tayong consultant, ayan, or recruiter sa isang consultancy firm, dyan po sa CA. At sinend po natin ang ating application at within a month po, sumagot. At tayo po ay in-schedule for preliminary interview, ayan, or orientation, ayan, kung saan ipapaliwanag or ipinaliwanag yung mga terms, At dahil nga po kilala ko na ang firm na ito, tayo po, sumabak na, ginaw na po natin ang ating application dahil nag-match naman po, yung ating credentials or yung ating qualifications, ayan, based po dyan sa papasahang employer, or yung position po na ating pong a-applyan doon. Dahil ang pagkakaunawa ko po doon, katulad po ng iba pong mga kakilala ko, na same company din, na nag-submit lang sila ng application, Ang interview lang is yung sa mismo recruiter. Pero hindi po yun na nangyari, So, marami po tayong pinagdaanan, po. So, yun po. So, ngayon, iniumpisa na po natin ikwento. So, yun po. After po ng orientation, kung saan nakausap po natin yung, yung leadership, ng naturang firm, sumunod na po doon is yung pag-fill up po ng form at yung interview. Ayan. Ang interview po is through or interview po by my recruiter, para of course ma-test, or ma-discuss yung aking applications, yung mga pinaglalagay ko po sa aking CV or sa aking application, or resume. At yun nga po, pinaliwanag po natin ang ating layon, at ang ating kwalifikasyon, At okay naman po, pasado tayo. At yun po, naging hudyat para sa susunod na step. Ayan. So ngayon po, once na okay na po kasi ang lahat, kung kayo po mayroong consultancy or agency, make sure, na well-research nyo na po ito, At hindi po kayo magbabayad nang wala pa pong kasiguruhan, At kung hindi pa po na ipapaliwanag sa inyo ng lubos, at kung yun nga, dapat meron po kayong grupo, ina-advise ko po na maghanap kayo ng grupo, diyan po sa Facebook, para po matulungan kayo mag-back check, or yun nga, background check, para hindi po kayo mabiktima ng napakarami pong naloko, may mga kakilala po ako naloko, na magi-student, pero ayun, kinolektahan lang siya ng pera. So yun nga, sa madaling salita, naloko siya, At hindi lang po yun, marami po tayong nababalitaan dyan. At ito pong ating pinasahan, kung gusto nyo, mag-message lang po kayo, or mag-comment kayo, kung saan ito, at share ko po sa inyo, of course. So yun po. Okay tayo sa recruiter, And then tayo po in-schedule na, sa screening po, So hindi po kagad ito diretso sa employer, which is nagulat ako kasi nga
may screening. Ayan. So sa screening po, doon po natin nakausap ano po, yung mismong may-ari po ng consultancy firm, no, at yung iba pa pong mga opisyales, ayan, para po makasiguro sila, no, na napili nila, no, yung suitable candidate, no, para po sa kanilang partner, ano po, na company, no. At yun nga po, tayo po ano no, 5, no, na in, tawag dito, na sinama dyan. Well, prior po sa interview na yon, kinausap pa po muna kami na aming recruiter, ano po, yung mga pinili niya na pwede doon. At okay naman po, nakaredy tayo, at yun na nga, sumabak tayo sa preliminary interview or screening. Ayan, screening po ang tawag doon. At doon po tayo ginisa, no, ng husto, no, at ang gagaling po ng ibang mga kasama natin doon, ano po, at iba pa po may mga background pa, no, diyan po sa aking ina-apply ang posisyon. Ayan. So yun po, no, at yan po ang aking ikukwento, no, sa susunod na content. Ayan, putol na naman tayo. Kasi yun nga po, ayoko po kasi talaga ng masyadong mahabang content, no. Gusto ko minimum 6 to 7 minutes, no. 8 minutes maximum. So yun po no aking pinagdaanan, no. Series of interview, yun na nga po, una sa employer, pangalawa sa recruiter yung una, pangalawa po screening ano po with the owner, no. Kasi nga po, sinasabi nila, no, or sinabi nila na pinili nga nila, no, yung mga kandidato. So, doon ako nagulat dahil may ganung factor pala. Ayan. Tapos, yan po, yung mga nangyari po, no, dyan sa interview na yan. Sa susunod na po natin pag-uusapan. Dito lamang po, no, sa De Enrica YouTube channel. At maraming salamat po sa inyong panonood.